Naimbag nga bigat. Ako si Second Lieutenant Mahesusa Empua, Infantry Philippine Army. I am a proud member of First Class CAD 2334 2022, and I am currently assigned here in 7 Infantry Tapat Battalion, 6 ID, Philippine Army. I am from Bliss Village, Ilagan, Isabela. I am currently designated as personnel officer in this unit. I am a former security officer of Land Transportation Office, Ilagan. Nag-apply po ako sundalo kasi ito po yung childhood dream ko, and my stepping stone is nung naging ROTC officer ako, naging reservist until na find out ko na pwede po pala ako mag-apply para maging isang army. That's why nag-apply ako sa pagiging para ma-call to active. Then here I am now at Sultan Kudarat from per part of our map of the Philippines hanggang dito sa pinaka baba. Nasa Mindanao na po ako, and madali lang maka-adapt sa environment kasi maraming Ilocano sa paligid kagaya ko, and friendly ang mga nakapaligid sa akin dito, mga nakakasalamuha ko. Hindi kagaya ng expectation ko dito sa Mindanao. Maganda dito sa part ng Sultan Kudarat na assign ako sa isa sa mga best battalion ng 6 ID. Kaya I am lucky, and I am lucky to have this opportunity na may impart ko yung leadership skills, and mai-share ko rin yung experience ko from civilian to here to military, na i-impart ko sa mga personnel ang pagiging pagkakaroon ng self control, personal development. While working in the LTO, ay nag-active na ako sa reserve force. I am previously designated as S1 of 202nd CDC RRIBN at 2nd RCDG, based in Isabela. And this is my stepping stone, yung pagiging reservist ko. Nag-active muna ako ng 2 years before ako na CAD. And every Saturday, nagtuturo ako sa ROTC, and Sunday naman sa mga reservist activities. That's why pagiging active ko, nakitaan ako nakitaan ko to ng opportunity na pwede pala ako mag-apply ng call to active. Then tinulungan ako ng mga enlisted personnel and also the staff ng RRIBN through my efforts din para matuloy yung childhood dream ko na maging isang army. Tulong ng isang enlisted personnel, nagtanong ako sa kanya kung paano paano ma-call to active, at sinabihan niya ako na kailangan, ma'am, makapasa ka ng board. Then yun ang nag-encourage sa akin. Nakapasa ako ng board last 2018 before ako nag-apply ng CAD. So doon pa lang, isa sa challenges sa akin is yung age ko. Siyempre, una-una sa physical, then sa mga discrimination, pero
no discrimination at all. Nakita ko to since nag-apply ako na basta't mag-effort ka at kaya mo, makakapasa ka. And isa ito sa naging malaking tulong din sa akin dahil isa akong single mom with 3 kids. And ito yung nagbibigay courage ito yung nag-encourage sa akin para matuloy yung dream ko. And being a military is not easy, lalo na pag malayo sa pamilya. Kasi full of challenges. Unang-una, yung homesick. But it was filled up by companionship sa mga kasama dito. And through social media na nakakapag-cope up tayo. Then sa tulong na rin ng mga officers and enlisted personnels na kasama ko rito na i-apply ko at share ko yung na-express ko yung aking sarili. And maraming salamat sa pagbibigay sa akin ng opportunity ng Philippine Army to express my leadership. Natulong sa akin yung pagiging licensed criminologist ko dahil through Circular 4 ng RA 7077 na commission ako at gamit yung aking license before ako nakad. Hindi na ako dumaan ng kahit anong trainings. And ito yung naging stepping stone ko. Kagaya ng mga iba na nagpapa-call to active gamit ang kanilang mga profession. So sa mga katulad ko na dating reservist, ito yung isang way para ma-call to active kayo. So sa mga bata na nakapag tapos ng POTC, mga POTC graduates, mag-apply kayo. Na lalo na sa mga nag-undergo ng ROTC dyan, ina-encourage ko kayo na mag-apply. Your future cannot be defined who you are today. So lahat ng actions nyo, experiences, it will shape by yours. Sa mga graduate naman dyan ng ROTC, baka hindi nyo alam na reservist na kayo. At sa mga kagaya ko din na through your profession, pwede kayong mag-apply or pwede kayong lumapit sa mga pinakamalapit na CDC offices dyan, CDC near your areas para mag-inquire kung paano magpa-call to active and kung paano maging active reservist din. Through my ROTC, previous ROTC, eto na ako ngayon. Nasa likod ko ang aming batalyon admin and andito ako ngayon sa Sultan Kudarat. Kung hindi dahil sa pagiging army, hindi ako makarating sa Mindanao. And I am proud na I am a part of the organization and sustaining peace here in our area. And I am encouraging all, especially ROTC graduates, to pursue your goals and aim high. Libre lang mangarap. Yun lang at maraming salamat.